Ako na mga sir. So yun, kung napapansin nyo, pawisan ako. Ayun, pawisan ako at nakasapatos. And yes, natutuwa ako kasi nakakapag-basketball na ulit ako. Sa mga di nakakaalam, isang taon kasi ako mahigit. Sa kalahating taon na kasi ako hindi nakakapag-basketball. Gawa nga nung sa injury ko ng tuhod na to. Ito. So na-injury kasi ako dito, ACL. Pero ngayon tamang ano lang ako, tamang takbo-takbo lang, tira sa malayo, ganun-ganun lang. Hindi ako yung talagang intense na naglalaro. Tamang takbo lang ako. Sa mga hindi nakakalam, ganito kasi nangyari. Story time. So yun, February 19, 2023, umuwi ako dito sa amin sa Pasig para bumisita, para makita ko rin yung mga family ko at saka yung mga friends ko. At the same time, nagdala na rin kasi ako ng sapatos noon para makapaglaro man lang ng basketball at saka makapagpapawis. Kasi hindi ako nakakapag-basketball sa amin doon sa Bulacan kasi hindi naman ako nalabas sa bahay, gawa ng ang trabaho ko ay sa, sa bahay lang. Hindi ako kilala ng mga tao doon, hindi ko sila kilala, kaya medyo nahihirapan pa ako mag-adjust noon. At yun ulit yung unang beses na makapag-basketball ako kasi sobrang taba ako na noon. Mabigat na ako para sa aking height, kaya nag-decide ako na magpapawis-pawis naman. Ang nakakatawa lang kasi gusto ko lang naman magpapawis pero nauwi pa sa isang aksidente kung saan na-injury ako. Nakaisang game naman ako, pero nung sa pangalawang game nagpaparamdam na yung kaliwang tuhod ko na parang parang tama na. Kasi syempre ako na-miss ko mag-basketball Kaya sige, tinuloy ko hanggang sa ayun. Bigla na lang sa isang pagbagsak ko, nag-twist yung tuhod ko, tapos ayun, ang bilis ng pangyayari. Bumulagta na lang ako, tapos sumisigaw ako sa sobrang sakit. Tapos yung mga kaibigan ko, hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi talagang namimilipit ako sa sakit, sigaw. Talagang sumisigaw ako sa court. Tapos after nung aking pamimilipit, hindi na ako nakalakad. As in, bit ako ng isa kong kaibigan ni Joseph. Siya yung kumarga sa akin nun para makalakad lang. Then yun, di ako nakauwi sa amin sa Bulacan nun. Natrap ako dito sa amin sa Pasig for 1 week. Oo, 1 week mahigit. Kasi kailangan ko siya ipahingi kasi hindi ko talaga siya kayang ilakad. Then nung nakauwi naman ako sa amin sa Bulacan, nagpa-check up na ako sa physical therapist. Ayun, so tinanong-tanong nila kung ano yung kondisyon ng tuhod ko. Then nung nalaman nila, sabi nila try muna namin ipa-check up to sa hospital. Then nung nasa hospital na ako, nag-undergo ako ng MRI. Then sa MRI, ito yung niya. Ito yung result niya. Ayan, bali magto 2 hours akong nakasalang sa MRI kasi pinapa-stretch nila yung tuhod ko Tapos kailangan hindi mo siya dapat gagalawin ng 30 minutes. Sa sobrang sakit niya at nangangalay, gumagalaw na siya ng kusa. Kaya inabot ako ng ganong katagal. Then sa reading naman ng doktor, ito yung naging result kung saan nagkaroon ako ng ACL tear. At hindi lang yun, nagkaroon din ako ng partial tear sa aking MCL. At ang pinaka major injury ko ay yung aking meniscus, kung saan napunit siya at the same time tumupi rin siya, kaya ngayon nakabara siya sa gitna ng tuhod ko. Kaya ngayon yung tuhod ko hindi ko siya naitutupi ng sagad. Lang siya, hanggang 90 degrees lang yung kaya kong itupi sa kanya. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako nagbabasketball na. Kaya ngayon tuwan-tuwa ako kasi nakakapaglaro-laro na ako. Tira-tira, takbo-takbo. Tulad nga na sinabi ko, medyo may kamahalan nga yung operasyon nito. Kaya tsaka na muna siguro to. Lalo na magkakaroon ako ng bagong baby, diba? Tapos si Kobe, medyo expensive ang mga gastusin ni Kobe, kaya tsaka na lang siguro. Kahit ganun yung nangyari sa akin, hindi ako nawala ng pag-asa na hindi na to gagaling. Kaya nanood-nood ako sa TikTok ng mga videos and Instagram. Nagtanong-tanong din ako sa mga physical therapist kung ano yung pwede kong gawin, kung saan. Sinabi nga nila na kung gusto ko ng mobility lang, pwede ako mag-undergo ng physical therapist or mag-self-therapy ka. Pero kung gusto mo talagang bumalik sa high intensity na galawan, kailangan ko siyang ipa-opera. So ngayon, alam niyo na kung bakit ako tagahawak ng cellphone at tagabili lang ng ice tubig ha.